Ika-6 na pong kabanata, sa pagpapatuloy. Lumabas ito at agad na sumuntok sa palad na sinasabi na mabuting Ginoo, bakit po kayo dumating para bisitahin kami? Na sinabi pa nito sa kanyang isip na ikaw na baliw na halimaw. Anong klaseng bagyo ba ang humahampas sa iyo para dumating ka ng mag-isa ngayon? Napahawak siya sa ulo na sinabi niya na well, narinig ko ang mga chismis na kumakalat, kaya pumunta ako rito para humingi ng tulong. Kahit na naiintindihan kong masaya kang makita ko, hindi ba sobra naman ang seremonyang pagtanggap na ito? Tumawa siya at sinabi pa na hindi mo na kailangan pang ilabas lahat para lang batiin ako. Tumawa ito na tumugon sa kanya na hindi, dapat gawin natin kahit ganito lang para salubungin ka. Saka, ano ang ibig mong sabihin sa paghiling ng tulong? Dagdag pa nito sa isip na kung magkamali ako, ito na ang katapusan ng aming buhay. Napahawak siya sa baba na sinabi na narinig ko na naghahanda ka para sa biyahe mula rito hanggang Namchang. Gusto kong isama mo ang aking mga alagad, ano sa palagay mo? Posible ba yun, Namchang? Dito matatagpuan ang tiyan mo. Nangingilig ang boses nitong tumugon na oo, para ipadala ang iyong mga alagad ng libre. Sinabi pa niya dito na anong sinasabi mo? Hindi mo ba sinabi na gagawin mo ang isang pabor para sa aking mga alagad kahit minsan sa isang taon? Kasama rin ang biktimang alagad na inatake ng mga tauhan mo. Dagdag pa niya na sa kasamaang palad, hindi ako makakasama sa iyo dahil sa ilang kadahilanan. Pero huwag kang mag-alala, sapat na ang kanilang kakayahan at hindi nila kailangan ang iyong proteksyon, pasensya na at salamat. Sana hindi mo ito tatanggihan. Hindi ba't dapat tayong magtuulungan sa oras ng kahirapan? Namuti ang mga mata nito na sinabi pa niya sa kanya na kaya, ano sa palagay mo? Siyempre alam kong gusto mo ito, kaya ayos na ba kung napagdesisyonan na? Napasabi ito sa kanyang isip na hindi pa ako nakapagsalita, pero nakapagdesisyon na pala siya, napatingin sa kanyang gilid. Na sinabi pa niya sa isip na pero, tiyak na hindi naman ito masyadong masama. Pagkatapos ng lahat, wala akong magagawa sa harap ng halimaw na ito. Kung gusto niyang alisin ang aming marka, pwede niyang alisin ito. At kung gusto niyang sirain kami, pwede niyang sirain ang lahat, kung yun talaga ang gusto niya. Kaya ang matandang ito ay hindi na isang halimaw sa amin, kundi isang marangal na tao. Yumuko ito sa kanya at sinabi na kung yun lang ang gusto mo, hinding-hindi namin malilimutan ang iyong kabutihan. Na masayang sinabi niya na anong kabutihan, kung talagang pinahahalagahan mo ako, pwede mo namang bigyan ng ilang bagay o regalo ang aking mga alagad pagdating nila sa kanilang destinasyon. Dagdag pa niya dito na kahit inumin, pera, o ano paman. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Oh, kailan ang petsa ng pag-alis? Pinagpapawisan nitong sinabi sa isip na kung gusto kong walang pagsisisi, ilang gintong barya lang ay okay na, aba, kung sila ang pag-uusapan, dapat sobra pa yun sa oras ng emergency. At pagkatapos sinabi niya kay Ryu na oo, huwag kang mag-alala tungkol doon, aalagaan namin ng lubusan ang iyong mga disipulo. At ang pag-alis ay 2 araw mula ngayon, mula 7 hanggang 9 ng umaga. Kumaway na siya habang bumabilang na sinabi pa na talaga. Mahusay, magkita na lang tayo pagkatapos. Tumugon ito na oo, mag-ingat ka. Sinabi pa niya habang naglalakad na oo nga. Dahil ang mga estudyante ko ay isang biyahe lang ang dadaanan, pag-alis nila, pwede mo bang ihatid ang ilang mamahaling bagay para sa akin? Napasigaw ito sa kanya na ano? Pero yun, sobrang bigat yun at kailangan pa namin ng dagdag na biyahe. Tauhan, at karagdagang gastos, nagpatuloy siya sa paglalakad habang sinasabi na anong problema. Hindi naman mabigat ang dalang gamit ng aking mga alagad, kaya dapat mas magaan at may extra pang espasyo. Sige, ihahanda ko na sila, na napasabi pa ito sa kanya na pero yun, tanda, pakiusap, pag-isipan mong muli ang desisyon mo. Mabilis siyang tumakbo papalabas ng trangkahan gamit ang emergency Phoenix habang sinasabi niya na marami akong dapat gawin para sa aking mga alagad ngayon at bukas. Pagkatapos ng lahat, ginto ang oras, di ba? Na napasigaw ang pinuno sa kanya na sandali lang, tanda. Ang kakayahan ginamit niya ay straight light work. Sobrang bilis nito na parang lumilipad ang gumagamit sa hangin, at kapaki-pakinabang hindi lang para tumakas, kundi pati na rin para mabilis na umiwas sa isang nakakainis na tao o sa isang bagay na malapit nang sabihin na ayaw mong marinig. Na naiwan ang mga ito na patulala na lang nang mabilis siyang nawala. At pagkatapos sumapit na ang gabi kung saan si Gangsang ay nakatingin sa langit na sobrang kumikinang sa dami ng tala.
At isang boses ang mapapakinggan na sinasabi na parang hindi rin makatulog si Gang Sang, hindi ba maganda ang mga bituin? Sa ilalim ng kinang ng bituin sumabay ang saya niyang tumingin dito na sinabi na ikaw pala yan, Jin. Napahawi ng buhok itong tumugon na sa totoo lang, nang ako ay lumabas. Hindi ko alam na nandito ka pala. Umupo siya sa kanyang tabi habang pinagmamasdan siya ni Gang Sang na namumula ang mukhang sinabi na oo, hindi ako makatulog sa kaiisip na bukas, sa wakas, makakaalis na tayo sa lugar na ito. Ngumiting tumingin si Jin sa kanyang sinabi na hindi ba kakaiba? Ang dami nating tiniis. Pero sa isang banda, ang weird ng pakiramdam sa pag-iisip na aalis na tayo. Hindi ba parang sobrang lakas ng tibok ng puso mo? Na makikita ang muka ni Gang Sang na napaisip na tama. Si Jin at ako ay bakit ba kami ay kinakabahan ng ganito? Buwisit. Nakatingin sa kanya si Jin na sinasabi sa kanya na nga pala, ayos lang ba ang mga sugat mo? Nasaktan ka sa kagubatan habang pinoprotektahan ako. Medyo malalim yun, at baka may mga magiging epekto pa pagkatapos. Sinabi naman ni Gang Sang sa kanyang isip na ang mga bituin ay nahulog at kumikislap sa tabi niya. Hinawakan siya ni Jin na nagtayuan ang balahibo niya na napasabi sa isip na teka. Hindi ako dapat kabahan. Kailangan kong manatiling kalmado. At pagkatapos nanginginig ang boses niyang sinabi na masakit. Ayos lang. Wala na itong bakas, kaya huwag ka nang mag-alala. Sumagot si Jin na kung gayon. Hinaplos niyang ibinaba ang kamay sa likod ni Gang Sang na kinilabutan ito habang sinasabi pa sa kanya ni Jin na ano itong malaking pilat sa ilalim na nahahawakan ko. Na napasabi naman sa isip si Gang Sang na nasa likod ko ang kamay niya. Mapungay na tumingin si Jin sa kanya na huminga dito na sinabi pa naramdam ko itong malinaw. Kaya bakit ka nagsisinungaling? Na mas lalong kinabahan si Gang Sang sa sobrang lapit ni Jin sa kanya na sobrang namumula. Napahawak sa labi habang naiisip ang likod ni Gang Sang na inaakbayan ni Hangwon na sinabi ni Gang Sang na alam kong nag-aalala ka para sa akin, pero ang pilat na ito ay hindi basta-basta gagaling. O baka nga hindi na ito kailanman gagaling sa hinaharap. Nang makita ang reaksyon ng mukha ni Jin natarante siyang napasabi na hindi ganon. Para sa akin, hindi tungkol sa pilat, kundi sa alaala. Dangal, at katapatan ang nararamdaman ko para sa iyo noong panahong yun. Biglang napalaki siya ng mata na may namumulang muka. Nang si Jin ay inilagay ang kanyang ulo sa kanyang balikat na pareho silang napatahimik. Na makikita ang langit kung saan ang buwan at bituin ay nagniningning. Sinabi ni Jin sa kanya na Gang Sang. Kung sakaling mangyari ulit yon, na napatingin naman si Gang Sang sa kanya, na sinabi pa ni Jin sa kanya na ipagtatanggol mo pa rin ba ako? Tumugon siya na syempre, hanggat kaya ko, kahit kailanman. Na makikita ang labi nito, na tumingin dito na sinabi na kahit kailan. Habang buhay, nagkatinginan sila sa isa't isa. Tumugon siya habang aakmang hahawak si Gang Sang kay Jin na oo. Hinawakan niya ito sa balikat na sinabi pa niya na iingatan at ipagtatanggol kita habang buhay. Ibinaba niya ang pagkakahawak sa baywang at bahagyang inilapit sa kanya na sinabi pa na hanggang sa huling araw ng aking buhay. At pagkatapos hinawakan niya sa ulo si Jin na ito ay napapikit habang malapit nang magtama ang kanilang mga labi. Mula sa anino makikita silang nagkatukan sa ilalim ng kumikinang na mga bituin. At pagkatapos ay makikita sila sa isang malaking batong nakaupo magkahawak kamay na nakalagay ang ulo ni Jin sa balikat ni Gang Sang. At sumapit na ang umaga na sinabi ni Ryu sa kanila na nakapagpahinga ba kayo ng maayos? Dagdag pa niya habang napahikab si Sansa na tama. Pagkatapos ng lahat, sa pag-alis mula sa isang kahanga-hanga at kagalang-galang na guro. Natural lang na hindi makatulog dahil sa kalungkutan. Dagdag pa niya habang nakangisi ng kakaiba na sige. Ano ba ang iniisip ninyo kagabi kaya hindi kayo nakatulog? Sabihin ninyo sa akin ang nararamdaman ninyo. Napatingala si Yang Ho sa langit na sinabi niya na kagabi ng gabi ay isang napakasamang gabi. Napabuntong hininga naman si Hyunwon na sinabi na para sa kaibigang kong yun, dumating na rin sa wakas ang araw na yon. Na nagulantang naman sa kanyang narinig si Gang Sang. Na sinabi naman ni Nohak na mga pulubi na tulad ko marahil ay hindi na kailanman magagawa yon sa buong buhay namin. Na sinabi naman ng nasa likod niyang naka-green na sana. Magkaroon din ako ng babaeng nagmamahal sa akin. Bukod sa nanay ko, napatingin naman si Dang Sam sa gilid kung nasaan si Gang Sang na sinabi niya na hindi naman malaking bagay. Bakit ba kayo sobrang lutang at malungkot?
Dagdag pa niya na itinuro ang kanyang kapatid sa likuran na pero tanong ko lang, kaya rin ba nating umabot ng ganon? Kung ako siguro, gagawin ko na lang para masigurado. Makikita si Jean ay umuusok sa hiya dahil alam niya ang mga sinsabi ng mga ito. Na mapapakinggan ang boses ni Dang Sam na umaaray na sinabi na bakit mo ako binatukan. Naiinis na sinabi ng kanyang kapatid na tumahimik kang hangal ka. Habang pipigilan sila ni Okyong ay napatingin siya kay Jean. Na sinabi na naman ni Sansan na Jean. Iniisip ko kung bakit ka ganyan katanga pero, kaibigan ka, pa rin namin, kaya igagalang namin ang desisyon mo. Napaturo naman siya habang sinasabi na kayong mga mukong. Hoy, hindi niyo ba pinupuri ang inyong master ha? Ano bang pinagsasasabi niyo dyan? Sinabi ko na aalis na kayo ng maaga ngayon, kaya anong kalokohan ang ginawa niyo nang hindi natutulog? Nanood ba kayo ng maikling labanan bago kayo umalis? Na itinaas ni Hyunwon ang kanyang kamay na sinabi niya na ay hindi. Wala pong ganun, nalungkot lang kami sa pag-alis sa inyo, aming iginagalang na master. Kaya hindi kami makatulog, na sinabi rin Yang Ho na tama yon. Sinabi sa kanila ni Ryu na talaga ba? Na sinabi ni Okyong na oo, hindi kami nakatulog, dahil ang hirap isipin na aalis na kami sa piling ng master. Dagdag pa ni Moonhye na walang duda. Sobrang lungkot ko at iyak ako ng iyak buong gabi. Na nakatingin lang sa kanya si Sansan. Tumawa siya ng pilyo at sinabi na ikaw ba talaga? Kasi kung oo, sino naman yung tatlong babaeng parang pusit na tinuyo na nakasabit sa bubong kagabi? Dagdag pa niya sa mga ito na napatakip ng bibig na nagustuhan mo ba ang tanawin mula sa bubong? Sinabi pa niya na nagulat si Young Ho at si Dang Samna at sino yung dalawang lalaki na nakatago sa sulok ng gusali. At sino naman yung hanggal na nagtatago sa puno? Kunwari siya mismo yung puno. Kahit papano, mas malinaw ang nakita mo kesa doon sa taong ginawang taguan yung bato. At siguradong mas comfortable ka pa kaysa sa hangal na nagpanggap na kwago habang nakabitin sa pine tree. Nag-enjoy ba kayo sa tanawin? O puro hirap lang ang naranasan ninyo? Na nakikita niya pala ang lahat mula sa itaas ng bubungan na pinaggagawa nila. Napahawak sa muka si Jean sa hiya na sinabi niya sa isip na Diyos ko, wala kaming kaalam-alam. Na napahawak sa ulo naman si Gangsang na sinabi niya sa isip na sobrang tutok ako sa kanya kaya hindi ko sila napansin. Umuusok sa hiya ang mga ito na sinabi pa sa isip na ito ay nakakahiya. Na nakatingin sa kanila si Ryo na binubulong na yung dalawang yun kumilos. Nang sobrang tapang sa isang lantad na lugar, tapos ngayon, hindi man lang nila maitaas ang ulo nila. Nakakatuwa talaga ang mang-asar sa mga batang to. At pagkatapos sinabi niya na sige na, tigilan na natin ang pag-uusap tungkol dyan. Oras na para umalis. Dagdag pa niya na makikita ang mga ito, na mula sa sandaling ito, inaanunsyo ko na tapos na ang pagsasanay na ito. Sinabi pa niya sa mga ito na ang bagong lakas na natagpuan nyo, ngayon na ang oras para bumalik ng mas malakas. At pagkatapos makikita ang isang tao na hawak ang malapad na espadang sinasabi na tama, ipapadala natin ang bawat isa sa kanila sa susunod na mundo. At dito na po nagtatapos ang ika-60 kabanata. Ika-61 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi pa niya sa mga ito na may isang bagay na walang hanggan. At iyon ay ano nga ba? Na sabay-sabay na sumagot ang mga ito na Master Grace. Tumalikod na siya at naglakad upang ihatid ang mga batang sinasabi pa niya na alam mo yan ang husto. Sige, baba na tayo sa bundok. Tumugon ang mga ito habang sumunod sa kanya na okay po, Master. At pagkatapos hawak nito ang malapad na espadang sinasabi na tama, ipapadala natin ang bawat isa sa kanila sa susunod na mundo. Dagdag pa ng tulisang ito na naitinaas ang espada na yung mga mabangis na gago, hindi namin pwedeng hayaan na may isa man sa kanila ang mabuhay. Tumugon ang mga ito na binugbog nila na pakiusap, gawin mo na. Ibibigay namin ang lahat ng meron kami. Sila ay mga demonyo. Dagdag pa ng isa na oo, nananakit pa rin ang ulo ko gabi-gabi mula noong araw na yon, at higit sa lahat, tingnan mo roon. Dagdag pa niya habang makikita si Kang na 2 buwan na ang nakalipas, pero si Ginoo Kang, hindi pa rin siya makabangon. Sinabi pa nito na 2 tama lang ang nakuha ko tapos lumipad na ako, pero hanggang ngayon, hindi pa rin gumagaling ang nabaling buto ko, sila ay napakababangis na mga halimaw. Kaya mag-ingat ka. Sumuntok ito sa kanyang dibdib na sinabi nito sa kanila na huwag ka nang mag-alala.
Sino ba sa tingin mo ako? Bilang vice head ng Haggle Chai, na isa ring malakas na miyembro ng Nokrim 72, paano ko hahayaang mabuhay ang mga taong ginawang dugot karning pulbos ang mahal kong pinsan? Nokrim 72. May 72 kilalang grupo ng mga tulisan sa paligid ng mga ilog at lawa na tinatawag na Nokrim 72. Pero ang tunay na kinatatakutan ay ang ilang nangungunang grupo lamang, at kakaunti lang ang nakakaalala ng lahat ng 72 maliban na lang kung isa kang eksperto sa mga tulisan o manghuhuli ng gantimpala. Kahit na magsigawan ang mga tulisan na sila ay kabilang sa Nokrim 72, kung hindi sila mukhang nakakatakot, kadalasan ay hindi na lang sila pinapansin. Ang Haggle Chai, isang grupo ng tulisan sa gilid ng Sichuan, ay nakakaranas din ng parehong kahirapan. Kaya para ipakita ang kanilang kadakilaan, ipinapakita nila ang kanilang watawat sa tuwing lumilitaw sila. Naiinis pang sinabi nito na ang tagal ko talagang nagtago ng kanyang pagkakakilanlan para makakuha ng impormasyon sa loob ng Zhongyang, ngayon, tingnan mo ang kalagayan niya. Sabog na sabog siya, hindi ba wala na siyang magawa ngayon? Sinabi pa ng may benda sa ulo na sa kabutihang palad. Kamakailan lang ay nakakuha kami ng napakahalagang impormasyon, kaya yun mismo ang dahilan kung bakit kami nagmadali papunta rito. Na sinabi pa ng bali ang braso na mahirap na para sa atin na makakuha ng impormasyon ngayon. Baka ito na rin ang huling pagkakataon. Mas mahigpit na sila kahit sa pagbili lang ng inumin. Napangisi ito ng masama na sinabi na wala ng kahalagahan. Kung maayos ang lahat, ang importante ay makakamtan natin ang ating paghihiganti laban sa 10 halimaw na iyon. Dagdag pa nito na hindi na kailangan pang tumutok sa isang bagay tulad ng Zhongyang. Masayang sinabi pa ng may benda sa ulo na ngunit meron 5 malalaking kariton ang dumating mula sa kanlurang istasyon na may daladalang sili, 3 sa kanila ay puno ng hazelnuts, at ang isa ay may clove at nutmeg, at para sa isa pa. Dagdag pa ng isa na narinig din namin na may magaganda pero kakaibang mga bato mula sa kanlurang istasyon, pero sa totoo lang, may malaking kayamanan sa loob nito. Ang Red Lotus Buddha, natakpan ng mga talulot ng lotus na gawa sa ruby. At may kumikislap na diamanteng mas malaki pa sa kuko ng hinlalaki na inukit sa noo ng Buddha. Nakangising sinabi pa ng may benda sa ulo na kung mabubulabog natin sila, maaari pa tayong makabili ng kastilyo, hindi ba sobrang laki ng kabayaran? Ang araw ng pagnanakaw ang magiging araw na magsasara ang Zhongyang. Dagdag pa ng isa na kahit na maaaring malaki ang gastos mo. Sa kabutihang palad, hindi kasali ang matandang halimaw, pero 10 halimaw na tulisan at marami sa kanilang tauhan ang ipinadala. Na sinabi sa kwento na dahil ang Zhongyang ang responsable sa ligtas na transportasyon, kung mabaygo ang transportasyon, hindi lang babalik ang bayad sa serbisyo, kundi kung mawawala o masisira ang ipinapadalang bagay, kailangan nilang magbayad ng tiyak na halaga bilang kabayaran, kahit na hindi ito ang buong halaga. Pero kung ang bagay ay lumampas pa sa kabuuang ari-arian ng Zhongyang, saka lahat ay makukuha rin. At pagkatapos sinabi nito sa dalawa na huwag kang mag-alala. Wala akong intensyon na maliitin sila. Sa pagkakataong ito, sasabihin ko sa komandante na makipag-isa sa Haggle Chai. Nagulat ang mga ito sa narinig at sinabi na Haggle Chai. Dagdag pa ng isa na sinasabi mo ba na balak mo silang tambangan ng higit sa 200 tao? Ngumisi ito na hinarap ang espada na sinabi na siyempre. Sa totoo lang, magkaugat ang mga pinuno ng Haggle Chai at Haggle Chai. Kung pagsasamahin ang aming dalawang puwersa, mahigit 300 tao tayo. Tingnan natin kung may makakatakas sa kanila. At pagkatapos makikita ang watawat. Nakahanay ang mga ito pati na ang mga karwahe na handa nang umalis. Napatingin ang mga ito sa iisang direksyon na sinasabi ng isa na katabi ng pinuno na sa tingin ko, dapat na tayong magsimula at umalis. Sinabi naman ng pinuno habang malalim ang paghinga na kung may tapang ka, sige na. Panahon na para umalis, kaya sana matapos na nila agad. Natumugon ang nasa likod nito na ngayon na naisip ko. Siguro pwede pa tayong magpahinga ng kaunti. Napatulo naman ang isa na sinabi na bueno, ano ba ang ginagawa nila? Na pinapanood ng mga ito sila habang sinasabi ni Ryo na ano ang mas mataas pa kaysa sa langit. Sumagot ang mga ito na sumigaw na kapangyarihan ng master. Sinabi naman ng pinuno na paano ko naman yun malalaman. Sinabi pa ni Ryo sa kanila habang magkakapatong na kung mas mataas ang iyong tinitingala, mas mataas mo rin. Maaabot, na sumigaw ang mga ito na Master's Grace.
At pagkatapos pinalibutan siya ng mga ito na sinabi pa niya na ano ang mas malalim pa kaysa sa dagat. Na sumigaw ang mga ito na Master's Love. Nakangising sinabi niya na oo, narinig ko ang iyong nararamdaman. Sa kasamaang palad, panahon na para tuluyan ng maghiwalay. Lahat ay nagtiis. Sumigaw ang mga ito na hindi naman. Sobrang pinaghirapan kami ng Master. Ayaw rin naming umalis sa tabi ng Master. At pagkatapos sinabi ng mga ito sa isip na dinanas namin ang impyerno ng paulit-ulit. Pakiusap, palayain na kami, sobrang hirap na namin. Pakiusap, huwag na tayong magkita muli. Bahagyang itinaas ang kanyang manggas na sinabi pa ni Ryu sa kanila na ayaw ko rin sanang maghiwalay sa iyo, pero wala tayong magagawa. Ito ang bago kong shinaipo, kaya tandaan niyo ito. Na makikita ang kanyang pulse heiress na sinabi pa niya na at kahit saan mo makita ang isang taong may suot na dragon wreath na ito, kahit sino pa yon, ituring mo ito na parang isang master na kapaki-pakinabang kahit sa mga Diyos. Naiintindihan niyo ba? Na tumugon ang mga ito na oo, master. Shinaipo, isang tiyak na bagay ang itinalaga bilang simbolo ng taong yun. At pagkatapos sinabi niya na sige, pwede na kayong umalis. Masayang tumugon ang mga ito na oo, maraming salamat master. Makikita ang mataas na pader at ang pavilion. Ang mga ito ay nag-umpisa ng maglakad. Na pinagmamasdan ni Ryu ang mga itong papalayo habang nasa likod ang kanyang kamay. Na siya ay tumingala sa langit. Na makikita ang puno na walang dahon na sinabi pa niya na pagkatapos ng lahat ng iyon. Magiging bakante na ba ang lugar na ito? Na malungkot pa niyang sinabi na muli. Mag-isa na naman ako. At pagkatapos makikita siya sa kanilang bahay, na siya ay may lungkot sa muka na nagluluto. Habang iniilagay niya ang sangkap sa kaldero bigla siyang tinawag ng kanyang master. Binuksan ang pinto na sinabi sa kanya na hoy. Anong ginagawa mo? Lumapit ito sa kanya at tinitigan na sinabi pa sa kanya. Nasa nakaraang ilang buwan, kadalasan ay umaalis ka ng hindi kumakain, pero simula kahapon at ngayon, sa hindi malamang dahilan, nagsimula ka ng magluto at kumain ng 3 beses sa isang araw. Natumugon siya na nagkaroon lang ako ng kaunting libreng oras. Nagta-training ako, kumikita ng pera, at pinupuno ang mga kamalig. At naiisip pa niya noon na sinabi pa sa mga ito na simula ngayon, 3 beses ang magiging kota mo bago umalis sa amisan. Ang sobrang pagkain ay dapat ihatid sa mga nangangailangang kapitbahay sa lugar na ito. Kaya maghanda ka, para maging tumpak. Inilagay ang mga nilalaman sa bodega ng bahay na ito pagkatapos mapuno ang bodega ng training center. Sinabi pa niya sa kanyang master na naligo ka na ba? Humawak sa balbas na tumugon ito sa kanya na napansin mo ba? Pagkatapos subukan ng mga damit na binili mo noong isang araw bago kahapon. Bumaba ako sa lambak at nilinis ang aking sarili. Masayang sinabi pa niya habang hinawakan ng balbas na kumusta naman, hindi ba mas puti at mas makinis ang aking puting buhok? Tumingin siya at tumugon na oo, bueno. Nagluluto ako, kaya pumunta ka at magpahinga na. Na sinabi ng kanyang master sa kanya na ang batang ito, palagi kang may ganitong tanga na ekspresyon tuwing may sinasabi ang iyong guro na kahanga-hanga. Dagdag pa nito sa kanya na ang hina mo naman. Huwag mong sabihin na break up ka na naman ba? Na tumugon sa kanya si Ryu na anong ibig mong sabihin. At anong ibig mong sabihin sa na naman. Itinuro siya ng kanyang master na sinabi sa kanya na kung makakita ka ng lalaking masayang naglalaro at tumatakbo-takbo sandali. Tapos biglang ikinulong ang sarili niya, hindi ba malinaw ang sagot? Gago ka, hindi ba pareho ang ginagawa mo at ipinapakita ngayon sa nangyari noon nung iniwan ka ng kaawa-awang babaeng yun ilang taon na ang nakalipas, gago ka? Huminga ng malalim na sinabi pa ng kanyang master sa kanya na hindi sa galit ako sa iyo. Pero nakakaawa ka lang talaga kapag nasasaktan ka. Pero wag kang mag-alala, kalahati ng mundo ay babae, kaya sa isang lugar, baka may makilala kang babae na masungit at mayabang gaya mo. Napanganga na lang siya sa kanyang narinig sa kanyang master. Napahawak sa baba at nag-isip na sinabi pa nito na hindi, nasaktan ka na nga 2 beses, kung mag-iisip ka ng ganito, maaaring maulit lang ang walang katapusang siklo. Na hindi makapaniwalang sinabi ni Ryu na hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag, pero sa tingin ko ay malaking pagkakamali ang ginagawa ng guro. Napahawak sa balbas ito na nakapikit na sinabi na ha, syempre itatanggi mo, nakakahiya ka, itapon mo na yang mga walang kwentang iniisip at mag-focus ka sa pagpapalakas, gago ka. Hindi ka mamamatay dahil lang sa broken-hearted,
Pero kung may kutsilyo na tatsok sa'yo, siguradong mamamatay ka. Na naiinis na sinabi naman niya na nararamdaman ko ang ilang masamang daloy ng iniisip mo ngayon. Ano man ang iniisip mo, delikado ba yon? Bamaling ang kanyang master na sinabi na sundan mo ako agad pagkatapos kumain. Inisip kong baka masyado ito para sa'yo kaya binaliwala ko ang ideyang ito. Pero ngayong nakikita kong nakakaawa at broken-hearted ka, mas mabuti pang gawin ko na kaysa iwan ka ng ganito. Napasabi naman siya na nalinti ka na. Alam ko na, ano bang balak mong gawin ngayon? Lumingon ang kanyang master ng seryoso at sinabi na Thunder God. Ang huli, at pinakahuling kapangyarihan ng kidlat. Dagdag pa nito sa kanya habang napaseryoso siya ng muka na kahit gaano mo pa subukan, baka hindi mo talaga matutunan ito. Marahil, imposibleng makuha mo ito kahit subukan mo sa buong buhay mo. At lumipat ang eksena sa mga naglalakbay na makikita silang dumadaan sa pagitan ng mga malalaking bato habang kumikidlat. Isang kabayo ang malakas na hamyuni. Napatingin sa gilid ito na sinabi na nararamdaman ko ang masamang hudyat. Ano ba ang nangyayari sa mga kidlat na ito? Napatingin naman ng seryoso si Gangsang sa likod kung nasaan ang mga kidlat. At pagkatapos binunot ang espada na sinigaw niya. Naparating na sila, lahat, maghanda, na tumingala ang mga ito na seryosong tumingin sa itaas. Na ang itaas ng bangin ay makikita na naglalaglagan ang mga bato. Na makikita ang mga tulisan ay mabilis na sumusugod sa kanila. Na itinaas ang mga bandera nito. At dito na po nagtatapos ang ika-61 kabanata.